Ni ami dong magpadlak ni. Padlak ka ni. Oo, kay wala man sila mo comply sa pre-prayo. Nagtrending sa social media ang grupo ni Jorgeto Santisas nga nagpailang si Dato Adlaw nga leader sa Federal Tribal Government of the Philippines sa Surigao City. Punta na ng police station and then yung investigator on case natin, pre-process na lahat ang mga documents na kailangan para sa pagsampa ng mga iba't ibang kaso against sa kanila. Kasi yung naging action nila is not in accordance with the rule of law. Magpadlak na kayo, dinampot nyo ang aking member opisyal. Gusto nyo magbaha ng dugo. Tandaan nyo to. Kayo lahat dito sa Surigao, magsara na kayo in 72 hours. Magsara na kayo sa ginawa nyo. In 72 hours, Ferdinand Marcos Jr. Nga ilaming gisirkuluhan dire ang mga pulis nga wala sila rights, no? Wala sila rights, illegal intervention sila kay assisting run in the branches of civil government. Nga among gi-implement ang balaod since time immemorial. Republic Act 8371, IPRA Law of 1997, Divine Customary Law, na under ta sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines. Anong nangyari ngayon sa nagpakilalang Reyna na ang tapang noon, di po ba? At ngayon, humagulgol ng iyak ngayon. Bakit? Mahigit 10 kaso ang isinampa ng PNP laban sa kanila. Ayon sa RPN DXKS Surigao. Etong si alias Adlaw at itong si Lourdes Latraca Infante at mga kasama niya, no? Ang kasong malicious mischief, alarm scandal, grave coercion at iba pa, tatalakayin natin ito, mga kapatid. Nagsalita na din ang ilang mga legitimate na dato sa indigenous people kaugnay nitong bagong kulto na naghahasik ng kaguluhan at tinatawag nilang Senior Padlak. Ang hirap kasi pag ibang espiritu ang bumubulong na. Diba? Kaya ang hirap din pag maniwala sa sariling kasinungalingan. Alam niyo, ayon sa kapitan, barangay kapitan, na hindi pala taga doon ang mga taong yon, taga ibang lugar. At dahil merong promise na magkakaroon ng lupa, yon, nagka-problema, tinik talaga umano sa kanilang barangay ang grupong ito. Tatalakayin natin, samahan ninyo ko. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katuhanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Okay, credit sa may-ari ng videong ipakita ko sa inyo mga kapatid at lalo na sa mga kasamang media din diyan sa Surigao na nakatutok sa pangyayaring ito na tinututukan din natin, no? Ang daming mga pirated na pananampalatayang umusbong diyan sa Surigao. Alam niyo na kung anong mga grupo yan. Nanggaling din si Senyor Aguila sa Socorro, Bayanihan, di po ba? At ito naman, 5 taon na umano ito, ayon sa barangay kapitan, mga kapatid, na
sa gawa. Nakasuot din ng abito, may istula. Oh, parang pari-pari din siya. Oh. So, may nahuli na. Sino bang di matakot nitong mga grabing pagbabanta nila? Kaya nga, itong si Lourdes na Reyna nila, mga kapatid, ni-remove ni Facebook ang kaniyang Facebook account. Ni-remove. Kaya pala, nagbanta kay Mita. Oh. Sino ang hari nito sa internet? Si Mita? Kontrolado ni Mita? Umayos ka, Mita. May kaso ka. Oh, kakasuhan Sa daw niya. Ha? Kakasuhan niya si Mita. Dahil, sa informasyon na natanggap ko, grabing pa nga pagbabanta nila. Oh, bawal talaga yan sa Facebook. Tinanggal ang account, Facebook account. So, grabe banta. 72 hours. Oh? Kutom nga musupak mamatay. Na, God is justice. Imagine, gamit pa ang Diyos sa loob ng 72 hours, 72 oras. Ang tututol daw. O, sino ang di matakot yan? Pagkatapos armado sila sa mga matataas na patalim. At nakalagay ng kulay pula sa kanilang noo. O sinong di matakot yan? 72 hours. Kutom nga musupak mamatay. Na, God is justice. God is justice. God is justice. God is justice. Salamat sa Diyos. Naghari ng Diyos. God is justice. Kaya nauna na pinarinig ko sa inyo yung pahayag mismo ng hippie, no? Na hinanda na ang kaso laban sa kanila. Kahapon, yung mga complainants nagpunta na ng police station and then yung investigator on case natin, prinases na lahat ang mga documents na kailangan para sa pagsampa ng mga iba't ibang kaso against sa kanila. Kasi yung naging action nila is not in accordance with the rule of law. So ngayon lahat na mga ebidensya na kailangan naming makuha, actually naka-ready na para sa pag-file namin. Kasi nag-push siya ng alarm doon sa public. So palagi nga namin in-explain na kung may mga action man sila, dapat ipadaan natin sa legal na proseso kasi mayroon naman tayong korte. So far ngayon, mayroon tayong mga dineploy na mga PNP personnel with the augmentation ng 1st Provincial Mobile Force Company at 2nd Provincial Mobile Force Company para ma-isolate natin yung grupo doon sa area sa may barangay sa Bang, Surigao City. Okay, yon ang pahayag ng hippie. At ayon sa impormasyon na nakuha natin galing sa RPN Surigao, itong alias Adlaw, Dato Adlaw, ay nakilalang si Georgito Corpus Santisas na alias Dato Adlaw. Yung Reyna si Lourdes Lantraca Infante. Kasali na si Javi Lantraca Infante. At yung mga kasama nila ay sinampahan ng sobra sa 10 kaso. Malicious mischief, alarm and scandal, grave coercion, usurpation of authority. Ay, may mga nakasuot kasi ng uniform din, no? Kaya usurpation of authority, violation of COMELEC Resolution number 110607, physical injury, serious illegal detention. Aba, baka may hinuli din sila. Serious illegal detention, grave threat, cyber libel. Yung mayor, tinira nitong
kilala at ang hipe, no? Grabe ang tira nitong nagpakilalang Reyna. At other related crimes. Patong-patong. Kaya nga pala, ang matapang noon, abay, iyak ngayon. Ngayon, lulusobin namin po, media, padlakan natin ang media, RPN. Dahil sinasabihan, nagsalita sa media, ang media, sa RPN, rebelde daw. Rebelde daw kami. RPN, and 72 hours. Tatay. Oh, so basta-basta sinong di iiyak diyan, mahigit 10 kaso. Sa mahigit na 10 kaso, di basta-basta. Dumaan tayo din lalo na pag may kaso. Di basta-basta. Hanap ka ng abogado mo. Sasagutin mo yung pinadala ng fiskal. Oh. At kung mapatunayan yan sa korte na may mabigat talaga, abay, may warrant of arrest na. So, sobra ng, kung mapatunayan sa korte ang bigat sa ebidensya, sa kasong isinampa, edi sobra sa 10 din ang piyansang kailangan for temporary. Tingnan natin itong ibang mga kaso, meron bang non-billable dito? Delikado, no? Di basta-basta. At ayon sa mga legitimate na IPIS leader doon sa Surigao, di pala kabilang itong grupong ito. Mga huwad umano na indigenous people ang grupong ito. Maayong adlaw sa tanan, mapagawas tagamay o reaction video. Sa leader nila ito para sa mga IPIS, ha? Reaction para sa itong grupo na nagpadlak sa mga establishmento. Para sa nahitabo nga pagpangpadlak no, sa nagpaila nga Federal Tribal Government of the Philippines sa Surigao City. Kagahapong adlaw. Una, ang ilang grupo dili legitimate nga mga IP leaders. So di makaunawa ng Cebuano, although merong medyong pagkakaiba sa Cebuano sa Misamis Occidental at Cebuano Surigao, dahil waya yung wala, no? Pero kinumpirma dito na hindi legitimate. Huwad ang grupo pala, huwad pang sikta. Pagkatapos may sariling gobyerno, huwad pa na indigenous people. Okay, tuloy natin. Sa LOC, no? So no, dili pod sila acknowledge na indigenous people's organization. Sumala sa ilang gigamit nga balaod nga indigenous people's rights. Yun, ang palaging ginagamit nila, batas ng indigenous plus sinali nila yung batas ng Diyos. Pero ang Diyos para sa kanila, abay, demonyo yun. Dahil yung Diyos nila, 4, hangin, lupa, apoy, yun, ang mga Diyos nila, umano. Sino mang tututol diyan, ang kalaban nila, yung binanggit na yan, parang nasa Encantada, di ba? Yun ang sinusunod nila. Act o Ipralo. Dili sila manawag sa federal. Nga mao ang Republic Act 8371.
So mahulog sila mga kaigsuonan Pero kani dili nga kung Bugos kabubutan natong Indigenous Peoples para mo Organization. sa kaangayan. Bugos Indigenous. Ang grupo ni Dato Adlaw. Kani No, kalinaw nga makita natong kabaguhan sa kini Ito makita natin sa kabilang video. Gulat din dito ang security guard na binigyan nila ng sarili nilang papel dahil isasarado ang naturang establishmento. si Jorgito Santisas o si Lourdes Infante nga maoy nangulo ni ini nga grupo diha sa Surigao City. Walay record sa buhatan sa National Commission on Indigenous Peoples. So walang record. Taga saan nga ba talaga ito? Kahapon, may information ako na galing daw umano Davao itong grupong ito. Di ko pa sure iyan kung taga saan talaga ito. Pero ang sigurado lang ngayon, mahigit 10 kaso ang isinampa laban sa kanila. At nag-aabang ang mga PNP. Sino mang lalabas, yun, hinuli na. As a government agency for indigenous peoples or indigenous cultural communities, nag-claim lang sila makaigsuunan sa maong balaod apan supak og sukwahi ang ilang binuhatan. So, yun, malinaw. Parang ang abogado yata ito na di ko nakuha pangalan niya sa indigenous people ng Surigao. Nag-claim sila sa batas ng EPRA pero iba yung ginagawa nila. At hindi pa sila miyembro dito. Hindi sila legitimate. Sumala sa maong balaod. Nakasuot din ng abito sa pare. Parang pare, di po ba? Makita ninyo? Nakasuot ng abito sa pare. Piki pa na IP, piki ang gobyerno, nagdeklara ng sarili nilang pera, piki pa ang Diyos, lalong piki na ang relihiyon. Pero daming nadala. At ayon sa kapitan, mamaya parinig natin yung kapitan, ayon sa kapitan, di daw umano, taga ibang lugar daw. Tuloy natin. Ang IPRA, maoy implementing agency ang buhatan sa National Commission on Indigenous Peoples nga nasulod diha ang gitawag 4 bundles of right. Sa 4 bundles of right, nga di ang right to ancestral domain. So mo nang ilang gipanglitok, ipangyawit nga right, ancestral land o ancestral domain. No? Then ang sunod, right to self-governance and empowerment. Ang sunodayon is right to social justice and human rights. O ang ikaupat mao ang right to cultural integrity. Mga kaigsuonan sa tibuok Caraga Region, kining Federal Tribal Government of the Philippines hangtod karon nabilong sa gitawag Bugos IT Organization ug wala kining giila sa mga leader sa tribo sa Caraga o ilabi na sa Surigao del Sur diin nagpaila kini siya kining si Jorgito Santisas nga usa ka provincial tribal chieftain. Kaya ang among legitimate ug acknowledged nga provincial tribal chieftain mao lamang si Dato Inwan Ala, ang kasamtangan municipal tribal chieftain sa lungsod sa Carrascal ug siya usab ang provincial tribal chieftain sa province of Surigao del Sur. Diin ako si Dato Jimmy Iligan Ginsod nga mao ang kasamtangang provincial Indigenous Peoples Mandatory Representative sa Sangguniang Panlalawigan sa Surigao del Sur. Wala kini namo sila giila
o bisan man lang gi-acknowledge isip legitimate nga mga IP organization dinhi sa Caraga. So kami nanawagan sa PNP Surigao del Norte ang Surigao City o sa LGU Surigao City nga unta gyud imbestigahan o mapasakaan usab og kaso sa kadtong mga gipangpadlak nila nga mga tindahan tungod kay wala sa ilang authority ang ilang gihimo. Og kami nga mga legitimate nga mga tribal leaders sa mga tribal community sa Caraga region, dili usab kami ganahan og mosugot nga dunay mga bugos tribal. Bugos, gumagamit pa ng tribal community. Gumagamit pa ng EFRA. Di po ba? Kung yun na uri ng grupo nitong si Dato Adlaw daw, edi sinira nila mismo ang IPs, ang imahe ng IPs na sila'y bugos. So, ngayon, nilinaw at meron pang isang tribal leader na nagsalita dito. Organisasyon nga maoy hinungdan nga mamansahan ang ngalan sa tribong community sa Caraga region. Sa unom ka tribo o sa Caraga unom ka tribo o sa Surigao del Sur tulo ka tribo, maulamang ang Manubo, Mandaya ug Mamanwa. Then sa Surigao del Norte, Manubo ug Mamanwa. So kana lang hinapunta nga ang publiko magbantay kung doon na kami mga kalibog bahin ini nga mga klase sa organisasyon nga muhatag og kagubot kalibog palihog sa pagdangop og pagpangutana sa buhatan sa National Commission on Indigenous Peoples NCIP nga maoy ahensya sa gobyerno nga nagprotekta sa mga katungod sa tribong komunidad sa tibuok Pilipinas. So, malinaw yan mga kapatid. Galing mismo sa representante at sa province ito, no? Ng IPs na bugos itong grupo nila ni Dato Adlaw daw. At ito pa, isang pahayag sa legitimate na leader ng indigenous people. Kinang leader niya sa kinang federal. Napain yung mga embassy. Mayroon pa umanong embassy. May nakita ako, may sarili para silang plate number sa motor. Meron silang sariling plate number. Tuloy natin. Kanang embassy niya, nagpamatuod na kini. Nagdili sakop sa Republic Act 8371. Kaya walay lain namong embassy. Ang among ahensya nga NCIP. Kasi may moderiya, 3 pisong! NCIP ra. Ito, na 3 pisong na ang pahayag. Trespassing talaga. Imagine, may sarili silang batas at di nila kinakilala umano, di ba? Di nila kinikilala pati na Supreme Court. Idiniklara na nila na walang bisa ang pera, di lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo pa. Okay, tuloy natin. Dili nga mga ang hirap talaga. Anong kamo? Pang maniniwala sa sariling kasinungalingan. Kung magani may magkuhan kining maghimo o kanang ingon nga padlak-padlak ang mga kuhan nga naagit sa amo ang balaod god nasakop kami sa Republic Act 8371. Kamo na hinuon nga bisang gamay. Wala kamo mahisakop ni ana, unya kamo magbinastos, magbinaboy. Unya nagpa-public ukan pa mo kana nagpost pa mo nga manirado mo apil pang San Miguel. Sunayin ninyo sulod San Miguel. Hindi lang yan. Pati na daw ang simbahan ng Iglesia ni Cristo. Ipapadlak, sabi ng reyna nila. Nako. Di ba matauhan ka mo mga sinampa ka mo? Ako, pasaylo lang ko nga naka-istorya ko na dili dapat istorya sa ka-leader. Pero buwan na ako mapugni ang akong emosyon. Gani. Yan, mga kapatid. Galit talaga ang... pakinggan natin. Si Dato, alias Dato Adlaw sa interview. Okay, ato nga may nabi si Senator Pangkal, sir. Dato Adlaw po. Dato Adlaw.
Sa may yung katuyuan ni sir na niamang kamo diri sa among lugar diri sa So, ibig sabihin, hindi talaga taga doon sa naturang lugar. Sa mga di nakaunawa ng mga Tagalog na di nakaunawa ng Cebuano, ano ang dahilan daw umano kung ano ang layunin kung bakit nandun sila sa naturang lugar? Kay wala man sila mo kumpay sa pre-prayo. Katuyuan? Ancestralan man eh. So, dahilan? Sabi niya, ito'y ancestral land. Oo. So kung gusto nila Kaming tribo ang rightful owner sa ancestralan. So, nag-claim siya na tribo talaga sila sa ancestral land na nauna nang sinabi sa mga leader, legitimate leader ng indigenous people, mga kapatid, na huwad ang grupo nila ni Adlaw, alias Adlaw. Ay mauni ang atong Federal Tribal Government of the Philippines Indigenous Peoples Embassy sa Custom and Tradition. So ang bali ang nakuan ini mga mulupyo din sa ato sa Surigao del Norte, Surigao City. Bali oray noon ini sila ng mga squatters. So ang tanong sa isang media nag-interview, ibig sabihin itong mga nakatira dito nagiging squatter na. May contradiction mismo sa kanilang sarili, kaya dito duda na kaya anong oring espiritu ang gumagabay nila. Bakit? Contradiction. Hindi po ba idiniklarar nila walang bisa na ang mga titulo sa lupa? Pero sa sagot niya dito, hindi naman umano squatter. Dili squatter. Di naman squatter. Kung kayo ang may-ari, pagkatapos walang bisa na ang titulo ng lupa, anong tawag nun? Di ba? Parang squatter na din. Pero sila lang ang nagdeklara na yung mga titulo ng lupa, wala nang bisa. Yung currency, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, wala nang bisa. Pero nagtaka tayo, bakit nangungulikta kayo ng tax kung walang bisa? Di ba ba? Tuloy natin. Kaya na nagiyan na nila ang kuwan mga bali ini ancestral para ma-address ang atong kaangayan, kalinaw, ug kaluwasan sa ancestral. Kay wala pang Republic of the Philippines, ang mga dato ba ina ang decision maker sa ancestral para sa kalinaw ug kaangayan. So bali jo kataga sunod na batas. Yes, batas sa Dios. Republic Act 8371. Batas ng Diyos umano ang Republic Act. Nako, ito talagang alias Adlaw na ito. Ayaw nilang susunod kahit sa Supreme Court. Pero, binanggit yung batas sa indigenous, para sa indigenous people. April of 1997. Sa April law. Divine Customary Law. Divine Customary Law daw. This time in memorial na anbirta sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines para ma-address ang atong kaluwasan material and espiritu. So, gobyerno sa tribo. So, gaya na sir, nakugang at mga tao, labi na ito na mga negosyante, sana na daw may naitago dito sa kuwan mo, tag-hold mo dito sa checkpoint? Opo. Tag-hold mo dito sa checkpoint. Nagsagawa sila ng sariling checkpoint nila. Nakalimutan ko pang-upload sa video yung tinanggal ng PNP yung mga inilagay nila sa daan. Ay lagi nakiksulti ang hipi. So dito mo. Siyempre wala may jurisdiction ang pulis sa ancestral. Mag-assist lang sila. Imagine ang PNP walang jurisdiction para sa kanila. Naniniwala talaga itong alias Dato, imagine, alias Adlaw, sa kanyang sariling kasinungalingan. PNP, walang authority sa kanila. Ngayon, may kaso na kayo. Haharapin nyo talaga yan. At kahit pa aalis kayo sa kasalukuyang tinitirahan niyo, magiging wanted kayo kung hindi ninyo haharapin yan. Tuloy natin. Tapos sa may nakugang man sa mga tao dito kay gamitin talaga diyan ng mga dagko ng mga tindahan na padlakan daw. Pero nakita sa nako na tinuod
Pero kay ano man na napadlakan man sila. Napadlakan sila tungod kay wala sila mo-comply sa legality under management sa Federal Tribal Government of the Philippines. Kaya sa confrontation nila sa HIPI, galit na galit ang HIPI sa ginawa nila. Sarado kayo ng mga establishment. Wala nga kayong court order. Di naman umano sila nangangailangan ng court order dahil dala nila ang batas umano ng Diyos. Grabe ito. Ang tanong natin, di kaya nagutom sila? Tuloy natin. Nga gi-inform sila tulo ka bisis para mo comply sila sa legal sa under management sa federal sa rightful owners sa ancestral land. No, yan ang interview sa media. Ito ang pahayag ng kapitan. So, dyan na balita. Tinuod ma, kaya nanagod ko sa Surigao. Ini kasi sa interview ng local media ng Surigao. Mga tribal, isa sa mga tunok din sa Sabang. Oh, yon. Isa sa mga tinik sa kanilang barangay. Bisan mo kung mga tanan tao dito sa Sabang. Sila mismo ang hindi niya mo naghimo ng kasamok. So ang taglakang ng taghimo ng barangay kay di man makaya kabis ka imbitaw na mo sila sa barangay dili man to kay jaw maila kaugalingon gobyerno. Imagine iniimbita na pala ito ng barangay, hindi maniniwala dahil may sarili silang gobyerno. May sarili silang bandila. Akala ko yung ipinakita sa coronation Malacanang, hindi pala Mulacaniang. Mulacaniang Palace. Yung mga tribal. So, ang nahin mo naman kahapon, nagtawag na ka ng direkta ng pulis. Para ang pulis mismo na ibayo na sila sa mukuha. Kasi sila may pinakataas nato na hanapan. Ang barangay, dyan naman makasis. Kung ano himuon nato nga doon. So, ang naitabo, nukari sila gahapon na magpapirma sila ng ila para receive ng mga papilis nila. Kaya sa ila kuno tribal, amo doon, kaya sila lagay kuno gobyerno. Kaugalingong gobyerno. So, naitabo, iyagay mapirmahi kahapon. Nanamo si kita sa nagkwaliparisipan mga papilis. So, naitabo, kaya nagwala naman, nag-traffic naman kayo nabunta nga doon. So, nawag na ng pulis na para ang pulis ang so, nagsagawa na silang checkpoint mismo. Bantay nga doon. Kaya di naman mo kaya siguro sa barangay. Kaya mismo ang barangay, na may mukha niya na dili man mo tuulag ng balaod. Kaya ilang ang kaugalingon balaod. So, may tabo, magpatabangay kami sa kataasan. Nukari mga sila ni Mayor, dumlaw sila ni si Lukban, kaya tag-istorya nila kay nabuntag, pero paghahigyapon kay sa ngayan, dahil ilalagay gobyerno. Ang tigas talaga, dahil meron silang sariling gobyerno. Amuang kuman, bali, dyan tagtambayan kuman ng gobyerno para sa ila. Amo ila balita, pero actually, wala mababa ang barangay. Diyan tuno sa lain establishment, amo ila tagimo, tumadlakan. Amok may syudad na naitabo ng syudad kuman, iba yung sila tanang kung sino ang tagpadlakan. Pero kuman, bagan tanan dyan nila tagimo po man yung binuang. Ayan ang sabi, kaya humingi na sila ng matagal na pala ito, mga 5 taon na, taga-ibang barangay. Taga-ibang lugar daw. Disturbo sa syudad, disturbo sa barangay. Disturbo talaga sa syudad at barangay. Anila taghimo. Jaya mo kuan taghimo ni kapitan. Pero ang taghimo kuan mo direkta dito sa kuan kay dili mamati sa barangay. So direkta na sa taas. Ana mo taghimo. Kung emergency pwede mo dawaton. Pero pagka normal ito sa Lunes Kintahay. Po dawat man kami kay 24/7 man sa serbisyo ng barangay. Ana mo pa din sa kuan sila yung number 1 tunok din sa mga barangay pasaway diyaw na grupo. Diyaw na kuan uso sila taon-taon na ini. Hindi suma sa pa may audit mga 5 years na siguro. Matagal na pala. Na 5 years na sila nagsimula, matagal na. Ang mga grupo nila huyay ni taga Surigao. So sa mga miyembro nila walang taga Surigao. Pagkatapos doon sila sa Surigao nagsagawa ng ganito. Taga ibang lugar umano. Na din sa Surigao City, taga Sabang Waya. Kasagaran daw sila sa lain-lain lugar. Taga ibang lugar. May
may nakita ko kahapon na may nagsabi na merong mga taga Davao daw umano na pumunta dan. At bakit? Dahil may promise na bigyan ng lupa. Lupa rin dire. Kaya lagi-lagi pasalig ng mga lupa. Naihatag na ako man na may makuha. Kaya tagsakop ng mga sa Ligao City. About sa Ligao City. O ilan ako na kuan. Ilan ako ng lupa. Ilang lupa. Ilang umanong lupa dahil ang Pilipinas, dito pinangalanan ng Pilipinas, may pangalan yung si Dato Adlaw at sabi niya, yung kanilang dugo daw kulay puti. Imagine, dugo daw nila kulay puti. Ano yan? Langka? Okay. Tuloy natin. Unon man nato doon. Pagsabot nato kung kita yung nato na kita kay mulang na ikot tag-ija, ang kunon, alahan ko na. Kaya ang kun naman. Ituntan ng mga jay papel. Ang daling mag-angkin. Kahit angkinin pa buong mundo, dali lang. Pero paano mapatunayan na sa iyo talaga? Imagine, idiniklara na ng reyna nila. Walang bisa na ang pera. Walang bisa na. Today, I am declaring the demonetization of all the currencies, not only in the Philippines, but all over the world. No more fiat currency. Because today, we have the plate, the blue plate of our ancestors in the printing of all the seven. Ayan, sa coronation niya yan, Mulacanang Palace. Meron silang Mulacanang. May sarili silang bandila. Pero dala-dala pa rin nila ang bandila sa Pilipinas. Nagtaka lang ako sa kanilang arena dahil sa live niya nawala na yung Facebook account niya dahil sa mga pagbabanta, no? Nawala na, kaya galit siya ni Mita. So baka mapadlak ito si Mita. Humihingi siya sa Jollibee at McDo, kung maalala ninyo yan. Dito kayo, Jollibee, McDo, dito kayo magsuporta ngayon sa akin. Kailangan ko dito ng kasasistan po, pagkain lang po. Kahit wala ng pera, pagkain lang po. Imagine, paano ka ihingi ng pera kung idiniklara mo na wala nang wala nang bili yung pera na yon dahil may bago daw umano sila. Pagkatapos humihingi ng cash assistance kahit walang pera lang umano, pagkain lang. Ano nga ba talaga tong grupong ito? So, kaya sa isinagawa ng PNP, yon, may mga hinuli na talaga. Lalo na nagsagawa sila ng checkpoint at dala nila yung matatalim na mga itak. So, may hinuli na ang PNP. Ni ami dong magpadlak ni. Padlak ka ni. Oo, kay wala man sila mo comply sa pre-prayo. Nagtrending sa social media ang grupo ni Jorgeto Santisas nga nagpailang si Dato Adlaw nga leader sa Federal Tribal Government of the Philippines sa Surigao City. Punta na ng police station and then yung investigator on case natin, pre-process na lahat ang mga documents na kailangan para sa pagsampa ng mga iba't ibang kaso against sa kanila. Kasi yung naging action nila is not in accordance with the rule of law. Magpadlak na kayo, dinampot nyo ang aking member opisyal. Gusto nyo magbaha ng dugo. Tandaan nyo to. Kayo lahat dito sa Surigao, magsara na kayo in 72 hours. Magsara na kayo sa ginawa nyo. In 72 hours, Ferdinand Marcos Jr. Nga ilaming gisirkuluhan dire ang mga pulis nga wala sila rights, no? Wala sila rights, illegal intervention sila kay assisting ran in the branches of civil government. Nga among gi-implement ang balaod since time immemorial. Republic Act 8371, IPRA Law of 1997, Divine Customary Law, na under ta sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines.
sinong di humagulgol yan sa mahigit 10 kaso ang kanilang haharapin. At so, maghanap pa sila ng mga abogado para magiging lawyer nila. Problema, bawat kaso, sasagutin yung reklamo na inilabas ng piskal. Una, malicious mischief. Alarm and scandal. Grave coercion. Usurpation of authority. Violation of COMELEC Resolution number 1167. Physical injury pa. Serious illegal detention. Sino kaya itong dinetain? Grave threats. Cyber libel. Multiple violation of cybercrime law and other related crimes. So pagdasal natin, mga kapatid, ang hirap talaga pag maniwala sa sariling kasinungalingan. Minsan na tayo dadaan sa mundong ito. Sisiguruhin natin ang grupong inaniba natin. Ang pagkadaya pwedeng maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakapiligro pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib ang ating kaluluwa. Ang napakadelikado pag ganitong grupo na kahit sa sariling kasinungalingan, sila mismo'y naniniwala. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at ipanalangin po natin, of course, ang Diocese of Surigao, ang mga kapatid natin sa Surigao, lalo ng mga kapatid nating IPs na ginagamit sila nitong grupo na tinatawag na huwad na grupo. Bye-bye, hanggang sa muli.